After they eat, she asked him to swim, which he agreed. Gusto din niyang maligo sa dagat kasama ito. Wag lang siyang pumunta sa malalim, at baka ito pa ang umalalay sa kanya. Ayaw niyang mangyari yun as much as possible. He wanted them to be safe. He cannot protect her for now, but soon he can, and he promised it. Pinabayaan niya muna itong maligo mag-isa, nasa mababaw lang naman ito, at isa pa sila lang ang nandito ngayon, kaya kampante siya sa lugar na iyon. Andyan lang din ang driver niya at ang mga taga-bantay ng rest house niya, madali lang kung may kailangan sila. She's giggling while playing at the waves, and it's like a melody to his ears, ang sarap lang pakinggan. In 2 weeks' time he can see again, and he wants to surprise her. That's why he didn't tell her na magpapa-opera na siya ng mata niya. Randall, halika na dito, ang daye mo naman. Tawag nito. She changed now, she's not bungangera anymore, which is good, but sometimes may pagkakataon talaga na hindi man lang ito hinihingal kapag nagkwento na. Yeah, wait a moment sweetie. Kaagad siyang naglakad palapit sa boses nito, dinaluhan din naman siya nito kaagad at hinawakan sa kamay. Pinalibot na niya ang mga kamay sa bewang nito, na pumitlag pa ng kunti, nagulat siguro ito sa ginawa niya. But he don't mind, mas gusto niya ang ganitong ayos, pinaharap niya ito sa kanya. Sweetie, are you enjoying here? Yes, ang sarap nga maligo dito. Sana sa susunod balik tayo dito. Tapos dalhin natin si Yolo at Brill, mag-enjoy ang mga yon, gusto pa naman nun na maliligo sa dagat, anitong saad. Sure, sweetie, next time we'll bring them here. I know that. Kasi ikaw nga nagustuhan mo ang lugar, so sila din I'm sure, aniya dito. Oo, gustong gusto nila yon, minsan lang kasi kami makapunta sa mga ganitong lugar pag sinasama kami ni Brill sa field trip nila, saad pa nito. Next time you can go anywhere you want to go, basta kasama mo ako, hindi pwede na hindi mo ako kasama, hindi ako makapapayag. He wants to cage her, but not in a way na wala na itong kalayaan. No, he won't do that. Ang gusto niya lang na sa kanya lang ito dedepende at siya ang kailangan. Bakit ako, Randall? Hindi mo pa nga nakikita ang mukha ko, tapos noon lagi mo akong sinusungitan. Nakasimangot nitong tanong, sigurado kung nakikita lang niya ito mahaba na ang nguso nito. Because even if my eyes can't see, but my heart only sees you, tandaan mo yan. Hinawakan niya ang mukha nito at hinalikan sa mga labi, he really likes to kiss her. He's been addicted to her lips, since the first time he kissed her. He wanted to kiss her every time, and he will make sure it will happen soon, na kahit anong oras magagawa niya iyong halikan. Bakit ka ba halik ng halik sakin, may makakita nakakahiya kaya? Reklamo nito, na ikinibit balikat lang niya. I really like to kiss you, and I'm so addicted to your lips. Pag-amin niya dito. He can't see her expression, I wanna see her blushing and smiling. Why you don't like me to kiss you? He's teasing her. Tiyak alam niyang namumula na ito. Hinampas lang siya nito sa balikat, na ikinatawa niya. Why sweetie you don't like it? Pangungulit pa niya. Randall naman, kasi kinikilig nga ako bakit ba kasi kinukulit mo ako? Sige, isa pa hindi nakita crush. Maktol nito. Okay fine, hindi na basta crush mo pa rin ako. Ayoko nang hindi ako lang dapat sweetie, you understand. Na hinalikan niya ulit sa labi. Bakit ba ang galing mong manghahalik kahit di ka nakakakita? Siguro nagpapanggap ka lang no. Kinurot siya nito. No sweetie, I'm not. How I wish I could see your beautiful face right now. Wag mo ako pakiligin kasi, baka mangisay ako dito kanina pa, kaya ako nilalamig. Halik ka ng halik kasi. I'm sorry sweetie, let's go, baka magkasakit ka pa. Inaya na niya ito patungong rest house, para makapagbanlaw at makapagpalit ng damit. Hapa na rin siguro ito, kanina pa sila sa dagat naglulanoy. Kaya hindi niya napansin ang oras. Narinig niyang nagbukas ang pintuan ng banyo, tumayo siya agad para siya naman ang maligo. Teka sandali, ayusin ko lang mga gamit na gagamitin mo sa loob, para di ka na mga papamamaya pagkatapos mo anitong saad. She's so much caring, this is what he wants, yung alagaan siya ng sobra, at pakamahalin ng babaeng gusto niya. Inantay niya muna itong lumabas bago siya maligo.
Okay, go inside na, nalalayan pa siya ulit nito at itinuro ang mga gamit. Thank you, sweetie. Pagkalabas nito naghubad agad siya ng mga damit niyang isinuot sa dagat kanina. Nangangati na rin siya kanina pa, pinabayaan niya lang at alam niyang nag-enjoy pa ito maligo. Pagkatapos niyang maligo, kinapa niya ang mga nilagay nitong damit para sa kanya, at pagkabihis. Lumabas na rin siya at tinawag ito. Sweetie, where are you? Hindi ito sumagot sa kanya, pero naamoy niya ang amoy nito, kaya kinapa niya ang kama. At baka nandoon lang. Di nga siya nagkamali, nakahiga ito, at siguro napagod ito sa kalalangoy sa dagat, pinabayaan na niya itong matulog muna. Nahiga na rin siya sa tabi nito, at ipinatong ang ulo nito sa braso niya, at niyakap ito para matulog na rin. This is so good to be with someone you adore, and treasure this moment. Inaantok na din siya, kaya pinilit niyang makatulog na rin, hinalikan pa niya ito sa gilid ng ulo nito, bago ipinikit ang mga mata niya. Naalimpungatan siya ng magising, hindi niya alam nakatulog na pala siya pagkahiga niya sa kama, sobra siyang napagod sa ginawa niyang paglalangoy sa dagat kanina. Nararamdaman niyang parang may mga mabibigat na bagay ang nakadagan sa kanya, ganun na lang ang gulat niya nang makitang si Randall ang nakayakap sa kanya, at nakatandi ang isang hita nito sa kanya, nahihiya siya sa ayos nilang dalawa. Aalisin na sana niya ito nang biglang magsalita. Stay sweetie, I still want to cuddle with you. I really love this feeling. Nahinalikan pa ang gilid ng ulo niya. Nagugutom na ako, punta lang ako ng kusina, at tingnan kung may pagkain, medyo madilim na kasi, saad niya dito. Kaya kaagad din siyang pinakawalan nito. Okay, we'll go together. Bumango na silang dalawa at sabay tumungo sa kusina. Nakita nilang may mga natakpan na pagkain doon, kaya ininit niya ito. May nakita siyang microwave kaya doon na niya ininit para madali lang. Nakaupo na ito sa upuan, kaya nilagyan niya ito ng plato. 3 klase ng ulam ang iniwan sa kanila. May gulay, karne at isang relyenong bangus. Pagkatapos niyang initin, kumain na din sila, at iniligpit niya ang mga pinagkainan at hinugasan. Inakay naman siya nito papuntang balkonahe, at naupo doon para magpababa ng kinain nila. Ang ganda ng paligid, na mamangha talaga siya hanggang ngayon, ang daming mga bituin na parang ang sarap abutin sa kislap ng mga ito. Ilang oras din silang ganun hanggang pumasok na sila sa loob, iisang kwarto lang ito, kaya magkatabi silang mahiga, nahihiya talaga siya dito at naiilang na iisang kama ang tutulugan nila. Dumiretso ito at nahiga sa kama. Nag-aalangan pa siya kung maihiga o hindi, ngunit inunahan na siya nito. Come sweetie. Sleep beside me. Hey, don't be afraid, I won't do anything. I respect you, saad nito. Nabuhayan siya ng loob, kinakaban pa naman siya ng todo. Lumapit na rin siya dito at nahiga sa tabi nito. Kaagad siyang niyakap nito at hinalikan sa labi, na hindi naman nagtagal, at kaagad din binitawan ang mga labi niya. Let's sleep sweetie. I'll just cuddle you while you were sleeping. I promise. Sleep now. Good night, sabay halik nito sa ulo niya. Good night Randall, kinakabahan niyang sagot. Naniyakap pa siya ng mahigpit nito, feeling niya ayaw na siya nitong pakawalan, kaya napangiti siya sa sarili niya. Masaya siya sa araw na iyon, pero bukas aalis na ito at magbabakasyon. Mamimiss niya ito kahit masungit itong alien niya noon, pero ngayon ito ang pinakamalambing na alien sa lahat. But promises are always meant to be broken. Nagising siya nang may maramdaman na tumutusok sa likuran niya, kaya wala sa sariling kinapa ito, ngunit nang hilakbot siya nang gumalaw ito sa palad niya. Bigla niya tuloy na bitawan ito. Boses na ni Randall ang sumunod niyang narinig, na mukhang nagulat din sa ginawa niya. Sweetie, you touched it and now he's awake. In a bedroom voice. I'm sorry, hindi ko naman alam kasi naman nakatabi sa likuran ko, inusente niyang sagot dito. That's how he's affected when you're near beside me. Di bantayan mo para hindi manuklo, nagugulat tuloy ako sa pagtulog ko, aniya dito. Sweetie, I can't, I'm losing my control anymore. Hindi niya maintindihan bakit parang galit ito bigla sa kanya, kasalanan ba niya na mahawakan yung ano nito hindi naman niya sinasadya iyon. Sweetie, tawag nito sa kanya na parang nahihirapan na, sorry Randall, kung nagalit ka hindi ko naman sinasadya na hawakan. Garalgal niyang sagot, hindi ako galit sa'yo, saad nito na hinawakan ang mukha niya. I'm sorry Lucia, but I can't control now.
Kaagad siya nitong hinalikan sa mga labi na kinagulat niya. Lagi pa rin siyang nagugulat pag hinahalikan siya nito, ilang beses na siyang nahalikan nito. Wala pa rin siyang alam paano tumugon, kaya ginaya niya ang ginagawa nito sa labi niya. Kinakagat-kagat nito ang ibabang labi niya, kaya napahagikak siya, at naitikom ang bibig ng pakawalan nito sandali. "Sweetie, open your mouth and move your lips like what I'm doing," sabi pa nito. Hinalikan siya ulit nito, kaya ginaya na niya ang ginagawa nito. Hanggang sa bumaba ang mga labi nito papuntang leeg niya. Patungong tainga niya, "Sweetie, whatever happens I will never leave you behind." Bulong nito sabay halik dito na ikinahagikak niya, lalo nakikiliti siya sa buhok na tumutusok sa pisngi niya. Bumalik ang halik nito sa labi niya. Naramdaman na rin niyang pumasok ang isang kamay nito sa loob ng damit niyang suot, at hinaplos ang banda doon na natatakpan ng panloob niya. Mamaya lang nakapabigat na siya nito, at dalawang kamay na nito ang nakahawak sa loob ng damit niya. Hinubad na nito sa katawan niya ang damit niya, pati ang panloob niyang suot ay natanggal na rin. Ito na kaya yung naririnig namin ni Brill sa kapitbahay, pag gumagawa ng milagro sasabihin ko rin kaya yun. "Sweetie," sambit nito sa kanya, habang hinahaplos ang kabilang ano niya, bumaba pang lalo ang halik nito patungong chest niya, at sinakop nito ang isang ano niya habang hawak ng isang kamay ang kabila. Hinahalikan at dinadama pa nito kaya lalo siyang nakiliti. "Randall, nakikiliti ako." Hagikak siya ng hagikak, iba na rin ang pakiramdam niya, namumula na masyado. Parang may kung ano na lumalabas sa ano niya, ganito pala ang feeling habang hinahalikan sa chest. Naramdaman pa niyang bumaba ang kamay nito patungo sa tiyan niya at pahimas-himas doon, na lalo nagpasiklab ng buong katawan niya. Pumasok pa ito sa loob ng short at hinawakan ang ano ng katawan niya na ikinatawag niya sa pangalan nito. "Randall," tawag niya dito, ngunit para itong bingi na may ginagawa sa chest niya. Animoy isang sanggol na gutom, gustong-gusto nito ang ginawa sa magkabilaan niyang ano, tinitingnan niya ito habang ginagawa nito na mas lalong nagpainit na sa kanya. Nang maramdaman ang isang kamay nitong pumasok sa loob ng suot niya. At kinapa ang ano niya. Randall kasi, pero wala itong narinig, mas lalo itong naging agresibo sa ginagawa. "Sweetie, I can't help it," sambit nitong patuloy sa paghalik sa magkabilaan niyang chest. Kung makapagreklamo lang ang mga ito, baka nagsalita ng tigilan niya nakakaano. Ngunit lalo namang nagpakitang gilas at tumayo pa ang mga tuktok nito. Patuloy ito sa paghalik sa kanya, hanggang umabot ng pusod niya at hinahalik-halikan paikot ang butas nito. Lalong nagpahagikak sa kanya. Nasa gitna na ito ng katawan niya, pahalik-halik kahit may suot pa siya, maya-maya lang bumaba na ang suot niyang short kasama ang panloob niya, at ginawa na nito ang nais nito. "Oh my God, Randall," nahihiya niyang sambit dito, at biglang ikanipot ang mga binti niya, naipit pa niya ito, na ikinatawa lang lalo nito. "Stay still, sweetie, I want you feel and experience." Sumubsob sa leeg niya. "Nakakahiya kasi, wag mong halikan, baka may ano yan." Sigaw niya dito, wala itong narinig na lalong ginawa ang gusto niya. Hinahalik-halikan at inamoy nito ang leeg niya na nagpahibang sa kanya. "Randall kasi, wag na, iihi ako." "Wag naman kasi, wag mong kagatin." "You don't like sweetie?" tanong pa nito. Gusto ko na nakakakiliti pala. "Sige na, halikan mo na." Na nagpahalakhak dito. "Randall kasi, nahihiya ako baka may something dyan." Ingos niya dito. "No, sweetie, I really like your smell and I like your perfume, even I can't see it, but I really love your skin." Dali na, balik na, halikan mo na ulit, wag mong markahan ha. Nalalong nagpahalakhak dito, sa sinabi niya. Maya-maya lang naramdaman niya na ginagawa na nito ang gusto niya, kaya napabulong na ulit siya. "Kaya pala humihiyaw ang kapitbahay namin kasi iba ang pakiramdam, you really so good, sweetie." Hinahalikan nito ang tiyan niya, kaya lalong nag-iinit ang buong katawan niya. May ginawa ito na di niya nagustuhan, kaya sinabi ko na ayaw ko. At sinunod naman nito, "Ayaw ko niyan, masakit sobrang iba ang pakiramdam niya talaga nang bigla siyang makaramdam umihi." "Teka, stop muna, iihi ako." Ngunit di siya pinakinggan, patuloy lang ito sa ginagawa sa kanya. "Go sweetie, iihi mo lang, this is your first, so let it go." Anitong nakangisi sa kanya. Di na niya kaya, pinasabog na niya ang ihi niya. "Randall, ayan na, iihi na ako." Nanginginig siya nang mailabas na niya ang lahat, ngunit andoon pa rin ito, lupaypay siya pagkatapos niyang nilabas ang ihi niya.
Pero bakit hindi man lang ito nandiri sa kanya? Randall, bakit di ka nandiri sa ihi ko mapanghiyan? Reklamo niya. No sweetie, that's the best pee that you ever release. Nakita niya itong tumayo at naghubad na ng mga damit nito, namilog pa ang mga mata niya, nang makita kung gaano kaganda ang katawan nito. Namumutla siyang napatitig dito. Bumalik ito sa kanya nang maubad na ang lahat nitong saplot, tumabi ito sa kanya at hinalikan siya sa mga labi, may kung anong nalasahan pa siya sa labi nito. Siguro yung ihi niya iyon, pero bakit hindi naman ganon ang lasa at hindi nakakadiri? Sweetie, are you ready for this? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Oo naman, basta wag mo lahat ha, masakit daw kasi masyado, sabi nung kapitbahay namin. Napatawa pa ito sa sinabi niya, I will be fine sweetie, sabay halik sa kanyang labi. Nararamdaman na niyang may kung ano sa kanya, Randall, ang Superman, okay lang kaya yan sa akin? Tanong pa niya, it will okay sweetie, pag hindi okay, kakayanin natin, na binuntutan ng mahinang tawa nito, kaya hinamplas niya ito sa brasong nakatukod sa magkabila niyang ulo. Dahan-dahan nitong ginawa sa kanya, kunti pa lang ang nagagawa ngunit nasasaktan na siya, sweetie, are you okay? Bakit kasi ang sakit? Naiiyak niyang sagot, it will fade later pag buo na siyang magawa. Anito pa, sigurado ka, sige gawin muna ng buo para mawala ang sakit, sige utos niya dito. Ginawa na nga nito ng dahan-dahan ngunit mas lalo siyang nasasaktan, Randall, ang sakit naman kasi, tumulo na ang luha niya. Hinalikan na siya nito sa mga labi, at hinimas ang kanyang likod, kaya nabaling ang pakiramdam niya habang ginagawa dito ang kapiraso pa nito, huminto ito sandali nang buo niyang maramdaman ito sa kanya. I'm sorry sweetie, I hurt you, masuyo nitong saad sabay halik sa kanya. Sabi mo pag nagawa mo, mawala na ang sakit, bakit di ka pa nagtatrabaho dyan? Hindi na masyado masakit, aniya dito. Natatawa ito sa sinabi niya, kasi if you still hurt I will not do it anymore, nag-alalang saad nito. Gawin na kasi, di na masakit, utos niya dito, nagtrabaho na nga ito, at paulit-ulit ng paunti-unti at binabalik sa kanya. Lalo naman nag-iiba ang pakiramdam niya, nabubuhayan na siya sa ginagawa nito, Randall, gawin mo na. Sweetie, sabi mo kanina wag kong gawin. Nakangisi nitong sabi. Gawin mo na kasi okay pala. You're really such an innocent sweetie, I love it. Na mas lalong ginawa nito ang gusto sa kanya na nagustuhan na niya, dali gawin mo pa. Malapit na akong umihi ulit, gawin mo pa, gusto ko yun Randall, sige pa. Ayan na, naiihi na ako. Wait for me sweetie, susunod ako. Maya-maya pa naramdaman niyang sumabog naman ang ihi niya sa loob, at naramdaman din niya ang ihi nito sa loob niya, lupaypay silang dalawa na bumagsak ito sa tabi niya. Pawis na siya kahit malamig naman ang aircon, parang hinela na siya ng sobrang pagod sa ginawa nila, kaya ipinikit niya agad ang mga mata. That was a very sweet love, I love you sweetie, bulong nito sa tainga niya. Wala na siyang pakialam sa mga sinasabi nito sa kanya, pagod na pagod ang katawan niya, kaya nakatulog siya kaagad. Inalis na niya ang kanya sa dalaga, napagod niya yata ito masyado kasi di na sumagot sa sinabi niya, he's so much happy kanya na ito at wala nang aagaw pa, sisiguraduhin niyang pagkatapos ng operation niya ay babalikan niya ito, he will make things everything in place, no matter what happened, sa kanya ito, at wala nang iba, he's being possessive now, nakuha na niya ang para sa kanya, at wala nang aangkin pa siya lang. Kung kailangan na pabantayan niya ito, he will do that, he's not a Elizalde kung hindi niya makukuha ang gusto. Tumabi na siya dito at kinumutan ang katawan nito kasama siya, pinauna niya sa braso niya ang ulo nito. This is the best ever happened to him, sa dalaga lang, not even to his ex, ngunit dito lang, and he loves this woman already.